Kumuha ka ng diploma, nilagay mo sa bahay mo, I have a PhD degree in economics, summa cum laude. I have a PhD degree in philosophy, magna cum laude. Pero sa ilalim ng tulay lang pala yun. Tapos, dinala mo yung mga bisita mo, dito tayo mag-breakfast, mag-dinner tayo sa bahay ko. Tapos, habang kumakain, makita sa mga bisita mo yung mga diploma mo, mga transcript of record, mga medal dyan, na wow, ang galing naman ni Pedro. Summa cum laude pala sa philosophy ito. Magna cum laude pala ito sa economics. Sa Harvard University, sa Yale University, sa De La Salle University, sa Ateneo, sa San Beda. Tapos, sa ilalim ng tulay lang pala yun. So is it falsification? Hindi. Because in falsification, the elements of falsification, of course, the document must be falsified. And second, there must be an intent to deceive and cause damage. How to intend or to deceive or cause damage? Kailangan isubmit mo. Apply ka ng trabaho sa government, apply ka ng trabaho sa isang firm, tapos isubmit mo yung diploma mo, so you have already an intent to deceive. O ito, peking dokumento. Yeah. Peking diploma. Pinost mo ngayon sa Facebook mo. O ano, guilty ba yun? Hindi. Hindi. Bakit? You have intent to deceive. Ano bang purpose mo? Nagbayabang ka lang naman. Oh. Nagbayabang ka lang na I have a PhD in economics, summa cum laude. Tapos, pinost mo sa Facebook. So, do you have intent to deceive? Wala. May damage ba nangyari? Ikaw lang mapahiya doon. Kasi hindi totoo. Malaman din yan. Like example, may isang presidential candidate dati na nakalagay sa kanyang website na graduate daw siya sa anong pangalan, anong school yan? Di ba? Basta letter M. Nakalimutan ko anong pangalan doon. So yan. Tapos hindi pala totoo. Di ba? In fact, may isang presidente ba yun? Presidential, hindi ko, nakalimutan ko na. Nakalagay doon sa kanyang website na graduate daw siya sa isang university sa London. Tapos hindi pala totoo. Kung ano pala, 2 weeks course lang pala, yung short course. Hindi pala bachelor's degree or hindi pala master's degree. Short course lang, 2 weeks. Yung short course parang seminar lang. Ganun. So, yan. Is there falsified documents? For purposes of criminal case, there's no falsification. But of course, for purposes of politics, it's a falsified document.